Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Liana. Alam niya kasi na pagpasok niya ngayon, wala na ang mag-asawang Fernandez. Malamang nasa destinasyon na nila ang mga ito. Kahapon kasi, malungkot na nagpaalam ang dalawa sa kanya at nagpasalamat sa kanyang serbisyo. Pero hindi ibig sabihin nito ay tatanggalin na siya sa trabaho. Mag-iba lang ang kanyang amo dahil papalit ang anak ng mag-asawa, si Adrian Fernandez. Mayaman ang amo niya, may mga hotels at subdivisions na pagmamay-ari ang mga ito. Hindi rin naman pwedeng mawalan ng trabaho si Liana. Sa 2 taon niyang paninilbihan sa mag-asawa, natutustusan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya na sa kanya lang umaasa. Wala ring balak si Liana na umalis sa kanyang trabaho. Iba man ang amo niya, hindi naman ito naiiba sa dati niyang amo. Pagdating niya sa mansyon ng mga Fernandez, agad niyang sinilip kung mailaman pa ba ang ref ibinilin kasi ng mag-asawa na huwag itong pawawalan dahil darating ang anak nila. Hindi naman stay-in si Liana, pero ngayon na walang tao sa mansyon, obligado siyang matulog dito. Buong maghapon, abala siya sa mga gawaing bahay. Ayaw niyang walang ginagawa dahil hindi iyon nakasanayan ni Liana. Kinagabihan, isasara na sana niya ang pinto nang may humintong kotse sa labas ng gate. Bumusina ito kaya agad niya itong nilapitan at pinagbuksan. Iminaneho nito ang kotse papasok at ipinarada. Naghintay lang si Liana na bumaba ito at nang lumabas nga ito ay hindi niya napigilang mamangha. Makisig kasi ito at sa tingin pa lang ay hindi na basta-basta. Liana, right, malalim ang boses nito. Opo. Pakilabas ng gamit ko, utos nito na agad naman niyang sinunod. Malalaking maleta ang gamit nito kaya nahirapan si Liana pero kailangan niyang hindi ipahalata. Ako na dyan. Pumasok ka na. Tumango naman siya bago pumasok. Hindi matingnan sa mata ni Liana si Adrian dahil napakainit nitong tumingin kaya nailang siya. Dito ka ba matutulog? Tanong pa nito. Hindi po. Uwian po ako pero natutulog po ako dito kung walang tao, pero since nandito na po. Hindi na siya pinatapos ni Adrian. Dito ka na matulog, kailangan kita dahil kahit kabit may ginagawa ako. I'll double pay your service. Don't worry. Pero hindi po ako nakapagpaalam sa parents ko eh. Alam po kasi nila na uwi ako. Bata ka ba? Nasa legal age ka naman na para magtrabaho, hindi ba? Hindi ba nasabi sa'yo ng parents ko na gusto kong stay-in na kasama sa bahay? Wala pong sinabi sa akin. Well, nasabi ko na. Nilagpasan siya nito pero huminto at may tinanong pa. May boyfriend ka ba? Oh. Do not repeat myself. Wala po akong nobyo. Good girl, wika pa nito bago siya iniwan sa sala na naguguluhan. Nakalimutan lang ng mag-asawa na sabihin sa kanya na magiging stay-in niya siya sa mansyon. Inintindi na lang niya dahil alam niyang may edad na ang mga ito. Kasalukuyang nag-aayos si Liana ng tutulugan niya sa guest room, katabi lang ng kwarto ni Adrian. Habang inaayos niya ang magiging permanenteng kwarto niya, ay napabuntong hininga na lamang si Liana. Kakaiba kasi ang kinikilos ni Adrian, kaya hindi niya maiwasang magtaka. At hindi niya alam na kasama pala sa mga tanong nito ang tungkol sa personal na impormasyon, tulad ng pagiging single niya. Kapag nag-iisip siya ng kung ano-ano ay agad niyang iwinawaksi ang bagay na iyon. Baka siya lang ang nagbibigay ng kahulugan sa ikinikilos ni Adrian, marahil ay hindi lang siya sanay sa paraan nito ng pakikipag-usap. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Agad siyang nag-asikaso ng magiging almusal ni Adrian dahil sa ito ang unang araw nito sa mansyon. Mag-aasikaso muna siya bago magpaalam na kukuha ng gamit sa kanilang bahay, at para maipaliwanag na rin sa kanyang ama't ina na magiging stay-in na siya sa mga Hernandez. Magandang umaga ho, Ginoong Adrian, bati ni Liana bago ilapag ang plato sa mesa. Mag-agahan na po kayo. Ilang taon ka na, Liana? Tanong nito habang nagsasandok ng kanin. 22 ho, sagot niya. Ako ba, hindi mo tatanungin? Sinulyapan siya nito pero pinili ni Liana na hindi salubungin ang tingin nito. Sa palagay ko, Ginoo, nasa 27 ka na po. I'm 30 years old, Liana. Masyado na ba akong matanda para magpo at opo o oho ka sa akin? Just call me him, Adrian. Ayaw pala nito nang itatawag niya sa kanya. Masusunod po, Sir Adrian. Aalis na sana siya nang magsalita ito. To where are you going, Liana?
Tumigil ito sa pagmuya habang nakatitig sa pagkain nito. Hindi pa ako tapos. Ganyan ka ba sa magulang ko, basta ka nalang umaalis? Napalunok si Liana dahil sa pagiging istrikto ni Adrian. Pasensya na, hindi ko ho sinasadya, sir. Nasanay lang kasi ako na hindi nagbabantay sa kanila habang kumakain, pagtutukoy ni Liana sa magulang nito. Maupo ka, utos nito na agad naman niyang sinunod. From now on, palagi kang sasabay kumain sa akin. Hindi ako sanay na kumakain mag-isa. Wala naman sigurong masama na magsabay tayong kumain, hindi ba? Ang bawat kinakain ko, kakainin mo. Ganyan ako maging amo. Wala akong pinagkaiba sa parents ko pagdating sa pagsisilbi sa amin. Ang ayoko lang ni. Sumeryoso ito. Ayokong sinusuway ako, may kalakip na parusa ang bawat pagsuway sa akin, Liana. Pakiramdam ni Liana ay nagbabanta si Adrian sa kanya. Hindi ako magiging pasaway pagdating sa trabaho, sir. Seryoso po ako sa trabaho. Pero sana, sir, may day off ako kahit isang araw para makabunding ko rin po ang pamilya ko, pakiusap niya. Sunday, maaari kang umuwi tuwing Sunday. Soon, ilalatag ko ang mga bagay na hindi mo maaaring labagin at sinasabi ko sa'yo, Liana, hindi mo magugustuhan ang parusa ko. Napatango na lamang si Liana. Natanaw ni Adrian ang dalagang si Liana nang lumabas siya habang umiinom ng alak sa kanyang baso at hindi niya maalis ang tingin kay Liana. Finally, sa tagal ng panahon ay malapit ka na sa akin ngayon. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa tagal ng pamamalagi niya sa Australia, walang araw na hindi niya iniisip ang makauwi. Marami lang siyang inaayos kaya natagalan siya. Tinaon niya rin kasi na umalis na ang kanyang mga magulang para walang makahadlang sa mga nais niyang gawin. Liana, anak, bakit hindi ka nagsabi sa amin na hindi ka makakauwi? Nag-aalalang bungad ng kanyang ina. Mama, pasensya na, biglaan po kasi. Umuwi lang din po ako para kumuha ng ilang gamit na kakailanganin ko sa pananatili sa mansyon, paliwanag niya. Bakit, mag-stay in ka na ba? Hindi na ba uwi ang anak ng mag-asawang Fernandez? Takang tanong ng kanyang ama na sumali na rin sa usapan. Pa, biglaan po kasi ang desisyon. Ibinilin po pala ng mag-asawa na stay in ako dahil kailangan na makakasama ng anak nila. Hindi na po nasabi sa akin dahil nagmamadali po siguro. At maaaring nakalimot na rin po si Sir Adrian, siya po ang nagsabi sa akin na stay in nga daw po ako eh. Ang kagandahan pa nga lang po kasi, mama't papa, sinabi pa niya na magdodoble ang sahod ko. Pinatulan ko na ho iyon. Sayang rin naman. Huwag kayong mag-alala dahil may day off po ako tuwing Sunday, mahabang paliwanag niya. Ibig sabihin doon ka natitira? Hindi ba parang hindi tama iyon dahil dalawa lamang kayo at lalaki pa ang anak nila? Baka isipin ng mga tao dito sa baryo natin kinakalantari mo ang amo mo. Napakaraming tsismoso at tsismosa sa lugar natin, anak, nag-aalalang wika ng kanyang ina. Tama naman ang mama mo, pero bakit naman natin iisipin ang sinasabi ng iba kung hindi naman totoo? Basta, kung may problema, tumawag ka kahit anong oras at susunduin ka namin, bili ng kanyang ama. Napangiti si Liana sa kanyang mga magulang na napaka-supportive pagdating sa kanilang magkakapatid. Lagi lamang itong nagpapaalala. Si ate at kuya po pala, napansin niyang wala sila. Ang ate mo nasa trabaho pa. Si kuya mo naman nagbabasketball pa yata. May trabaho na po ba si kuya? Nag-text po kasi sa akin si ate Melay. Nagagalit, ako po ang kinukulit sa nakuha ng pera raw po ni kuya, kumunot ang noo ng kanyang ama. Binayaran ko na noong nakaraan ang utang niya, ano bang ginagawa ng batang iyon at may utang na naman? Kakausapin ko na lang po, papa. Hayaan niyo na po muna, pakiusap niya na tinanguan naman ng kanyang ama. Hindi na nagtagal si Liana dahil isang oras lang ang kanyang paalam. Bumalik na siya sa mansyon. Naabutan niya si Adrian na may kausap sa cellphone pero nagawa pa rin siyang sulyapan. Kakaiba talaga ang tingin nito. Napailing na lamang siya bago ipinasok ang maleta niya sa kanyang magiging silid. Pakiramdam ni Liana ay may mangyayari pero hindi lang niya matukoy kung ano ito. Muntik pa siyang mapasigaw nang may kumatok sa pinto niya dahil nagulat siya. Liana, bumaba ka muna, may pag-usapan tayo. Pababa na po, sir, sagot niya bago inayos ang kanyang sarili at nilagyan ito ng ngiti. Bumaba na si Liana na may ngiti sa kanyang labi.
Hinihintay niyang sasabihin ni Adrian. May kinuha itong papel at inabutan siya ng ballpen. Here, put your signature here and done. Pero hindi naman tanga si Liana na basta na lang pipirma na hindi man lang alam ang nakasaad sa papel. Hindi siya nakapagkolehiyo pero nakapag-graduate siya ng high school. Bakit nagdadalawang isip ka? Tanong ni Adrian. Naninigurado lang po, sir. Ano ba itong nakasaad sa rules na ito? Bakit ganito po, sir? Naguguluhan si Liana. Gusto mo bang basahin ko at ipaliwanag? Kinuha nito ang papel sa kanya. This is in my house. So basically, you my house, you my rules, right? I have 5 rules you need to obey. Una, hindi ka maaaring mag-boyfriend. Pangalawa, ayokong magpapaligaw ka. Pangatlo, ako lang ang susundin mo. Pang-apat, hindi ko ibabawas sa sweldo mo ang 2,000 pero kapalit noon ay ang pananatili mo sa akin. And last, hindi mo pwedeng tawagan ang parents ko. Bawal ang paglabag, may kapalit na kaparusahan at paniguradong hindi mo iyon magugustuhan. Pinaningkitan siya ni Adrian ng tingin. Huwag kang matakot sa akin, Liana. Hindi kita sasaktan kung magiging mabait ka. Gustong-gusto ko ang pagiging masunurin mo at pagiging good girl mo. Ituloy mo lang iyan at magkakasundo tayong dalawa. Sir, kasambahay po ako dito. Hindi parang aso na ginawa mong alila. Wala sa usapan na ibibigay ko pati buhay ko sa trabahong ito. At wala akong utang sa inyo ngayon. May usapan na tayo at susundin mo ako, Liana, obsessed ba ang taong ito sa kanya? Hindi makapaniwala si Liana. Sinabi kong ayoko pagmamatigas ni Liana. Kapag itinuloy mo iyan, mas mahihirapan ka. Pakiramdam ko kinukulong mo ako inaabuso mo ang pagiging mabait ko. Palabasa, hindi ako umaangal, sir, hindi po ako sunod-sunuran sa anumang gusto mo kung labas na ito sa trabaho ko. Kapag personal life ko na po ang usapan, wala ka nang paki sa akin. Trabaho lang ang nakakonekta sa atin. Ano bang mahirap sa sinasabi ko? Walang mahirap sa rules na ginawa ko Wala nga pong mahirap pero wala ka ring karapatan na magdikta sa kung anuman ang dapat maging desisyon ko. Marami akong pwedeng mahanap na trabaho, sir, kaya pasensya na kung ganito ka maging amo, hindi ako mananatili dito kasambahay ako at hindi mo alila, matapang na sagot ni Liana. Alam ko naman na mangyayari to kaya pinaghandaan ko na. What if sabihin ko sa'yo na bakit ba ako pa ang nagpautang sa kapatid mo? Sa akin galing ang pera na ipinahiram ni Melay sa kapatid mong mahilig magsugal. Nanlaki ang mata ni Liana. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa pagsusugal niya, naisanla niya ang bahay niyo. Kaya naman kinakailangan niyang humanap ng pera. Wala rin naman si Melay na ganoon kalaking halaga kaya ako ang nilapitan. At isa na rin dyan ang pagpapautang sa mga taong nagigipit. Hindi makapaniwala si Liana sa nalaman niya. Kung kaya mong bayaran sa akin kayo ng 2,000, gawin mo na at walang kasundo ang mangyayari. Ngunit saan nga ba siya kukuha ng 2,000? Lumuluha si Liana habang naglilinis ng silid ni Adrian. Pinirmahan niya ang ginawa nitong kasunduan. Wala itong ibabawas sa sahod niya pero mananatili siya at magiging masunurin sa binata. Lahat ng ayaw nito ay kailangan niyang sundin. Hindi alam ni Liana na gawa ng kanyang kapatid. Nailihim ito sa kanila. Kaya pala halos murahin na siya ni Melay sa text dahil sa paniningil sa halagang inutang ng kanyang kapatid. Ayokong nakikita kang umiiyak. Bigla na lamang nagpunas ng luha si Liana nang biglang sumulpot si Adrian. Hindi ba't mas binibigyan kita ng pagkakataon kaysa singilin ka? Bakit pakiramdam ko sobrang sama ako sa paningin mo? Ginigipit mo ako, iyan ang totoo. Ginamit mo to para mapasunod ako sa gusto mo at baka nga pinlano mo na ang lahat. Ano bang gusto mong makuha sa akin? Ano bang kailangan mo? Natatakot na tanong ni Liana. Stop crying. Gusto ko lagi ka lang nakangiti. Don't worry. Wala naman akong gagawin sa iyo basta maging masunurin ka lang, Liana. Sa susunod, maiintindihan mo rin kung bakit ko to ginagawa. Tumalikod na si Adrian sa kanya. Malinaw na sa akin. Malinaw na ang pakay mo ay makuha ako, pero hindi mangyayari yon. Dahil ayoko sa taong gumagamit ng dahas para lang makuha ang gusto niya. Mananatili ako bilang katulong dito, pero oras na makahanap ako ng perang ipangbabayad sa'yo, aalis ako rito.
Alam kong malulungkot ang magulang mo, pero nakapagdesisyon na ako. Hindi ko balak magtagal sa bahay na to kasama ang Gi. Napatitig si Liana nang may takot kay Adrian. Kasamang walang puso na katulad mo. Hindi na kumibo si Adrian dahil lumabas na ito. Napabuntong hininga si Adrian. Hawak niya ang beer habang nakatanaw sa labas ng kanyang bintana. Ang mga sinabi ni Liana ay gumuhit sa kanyang pagkatao. Anong klaseng tao ba siya't ayaw nitong makasama siya? Ganoon na ba siya kasama? Hindi ba't dapat magpasalamat pa ito dahil binibigyan niya ito ng mas madaling solusyon sa problemang kapatid mismo nito ang gumawa? Hindi. Hindi bale. Sa tingin naman ni Adrian, makakaya niyang makuha ang loob nito. Mga ilang linggo lang ay tiyak na mahuhulog din ang dalaga sa kanya. Ilang taon ang binuno niya para mapag-aralan lang ang lahat ng gagawin niya, at unahin niya muna ang pangunguha sa loob nito. Nagring ang phone ni Adrian kaya agad niya itong sinagot. Anak, kamusta naman si Liana? Tanong ng ina niya. Fine, Mom. Anak, huwag mo sana siyang pilitin sa bagay na ayaw niya. Mabait si Liana. Makakahanap ka pa ng iba, anak. Baka naman nabibigla ka lang. Pakiusap lang, huwag mo siyang puwersahin na gustuhin ka. Thanks for calling, Ma'am. At hindi na magbabago ang desisyon ko. Ilang taon na kayong nakikiusap sa akin na huwag siyang pakialaman, pero ngayon, hindi na ako mapipigilan ng kahit na sino. Nais ko siyang maging asawa at gagawin ko ang lahat para mahulog ang loob niya sa akin. Ibinaba ni Adrian ang tawag. Mailap man ang dalaga sa kanya ngayon, pasasaan ba't lalambot din ito, at hindi siya papayag na makawala pa ito sa kanya. Ayaw kumain ni Liana dahil wala siyang gana. Iniisip niya kung paanong sasabihin sa kanyang magulang ang ginawang gulo ng kanyang kuya. Natitiyak niyang aatakihin lamang sa puso ang kanyang ama dahil sa galit. Palagi na nga lang. Nilang napapagalitan ang kuya niya. Baka kapag sinabi niya iyon, tuluyan na itong mapalayas. Halo-halo ang emosyon ni Liana. Nasa kwarto lamang siya at nagkukulong. May dinner naman na kaya kakain na lamang si Adrian. Liana, kakain na, kinatok siya ni Adrian. Hindi ako kakain, sir. Busog pa ako. Kayo na lamang po, at salamat, sagot niya bago nagtalukbong ng kumot. Ngunit muling kumatok si Adrian. Ayoko nang pinaghihintay ang pagkain. Bumaba ka na dyan at sabay tayong kakain, mariing wika nito. Kaya agad bumangon si Liana at walang sabing dumiretso sa hagdan. Paglabas niya sa pinto, hindi niya kinibo si Adrian. Hindi mo kailangan magmadali sa pagbaba sa hagdan. Baka kung mapano ka pa. Saway pa nito na ikinairitan niya. Sa akin ay wala akong magagawa. Ngunit kahit pagalit ka, huwag ka sanang magpapalipas ng gutom. Hindi maintindihan ni Liana kung mabait ba si Adrian o nagbabait-baitan lamang. May pagkakataon kasi na nakakatakot ito kapag seryoso, ngunit ngayon mukhang trip nitong maging mabait. Ano pang hinihintay mo? Kumain ka na, utos nito sa kanya. Pinilit kumain ni Liana, ngunit nakakailang subo pa lamang siya ay talagang hindi niya gustong kumain, lalo na't kasabay si Adrian. Ayoko sa ginagawa mo. Malinaw sa akin na may pakay ka, at hindi mo kailangang maging mabait sa akin, sir, tinapat ni Liana ang binata. Pasensya na, pero ayokong kumain. Wala akong gana, lalo na't kaharap kita, sir, madiing wika pa niya. Upo mula sa balito ng boses ni Adrian, sabi ko, maupo ka. Sinulyapan pa niya ito. Upo ka ba o bubuhatin pa kita pabalik dito? Bumalik si Liana ngunit hindi na siya kumain. Nakaupo lamang siya't nakatitig sa plato niya. Alam mong kapatid ko siya, pero bakit pinautang mo siya? Alam mong wala kaming ibabayad, hindi ba? Lumapit siya at, ang ginawa ko lang ay pagbigyan siya. Para saan pa at nagpapautang kami kung hindi ko pagbibigyan ang kapatid mo? Sinungaling ka. Ayokong dumadaldal sa hapagkainan. Respect your food. Kumain ka, Liana, dahil walang mangyayari kung magmamatigas ka. Hindi mo mababayaran ang utang ng kapatid mo kung lalaban ka sa akin. Ang ginawa ko'y binigyan kita ng magandang options, at hindi man lang ako nakarinig ng pasasalamat mula sa iyo. At bakit ako magpapasalamat sa taong alam kong may pakay sa akin, pagmamatigas ni Liana? Kahit na anong gawin mo, wala kang mapapala. Kaya kung magiging mabait ka, dahil sa akala mo susunod ako sa'yo, pasensya ka na,
pero hindi ako magtitiwala sa'yo. Napaka-sweet mo naman pala talaga, Liana. Ngunit kahit na napakatapang mong sumagot, kita ko pa rin ang takot sa mata mo. Careful, baka bukas makawala yan. Hindi na ganyan ang pananalita mo sa akin. Napairap si Liana at napailing na lamang. Baliw ang anak ng mag-asawa, ito ang naisigaw niya sa kanyang isipan. Panibagong araw, normal na araw pa rin para kay Liana. Pansin niyang hindi pa lumalabas si Adrian sa silid nito kahit na 10 oras na. Hindi niya ito sinubukang katukin. Iinitin na lamang niya ang almusal kapag nagising na ito. Habang nagsisimulang magligpit, ay bigla na lamang nasilayan niya pababa si Adrian. Hindi niya ito binati. Magandang umaga, ito ang bumati sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Patuloy lang siya sa pagpupunas. Hindi mo man lang ba ako babatiin pabalik, tanong pa nito na talagang nilapitan pa siya. Wala naman kasing maganda sa umaga ko kung ikaw ang nakikita ko, diretsang sabi niya. Magbihis ka't itigil mo na iyang ginagawa mo. May pupuntahan tayo, utos nito na ikinataas ng kilay ni Liana. Sir, ayoko pong maging alalay kasama ka. Dito lang ako sa bahay, sagot niya na tinawanan lamang ni Adrian. At bakit ka naman magiging alalay? Hindi iyon mangyayari. May bibilhin lamang tayo. Bakit? Nasa akin po ba ang pera at kailangan kasama ako? Ikaw na lang, sir, o kaya magsama ka ng chicks mo na lang. Malamang marami ka nun kasi mapera ka at may kagandahang lalaki kang tinataglay. Mumiti si Adrian sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Well, I'll take that as a compliment. Compliment mo yang mukha mo, ito ang inis na sinabi ni Liana sa kanyang utak. Sige na, magbihis ka na. Ayokong maraming sinasabi, basta sumunod ka na lamang, bilin pa nito bago nagtungo sa kusina na napapalatak na lamang si Liana bago itinigil ang ginagawa. Nag-shower muna siya bago nagbihis. Simpleng dress lamang naman ang suot niya dahil kahit papaano maayos pa rin naman si Liana sa kanyang pananamit. Napako ang tingin ni Adrian sa kanya nang masilayan siya nitong pababa sa hagdan. Wala lang naman sa kanya ang titig ni Adrian. Wala siyang amor sa lalaki dahil sa lumalabas na ginigipit siya nito upang mapakinabangan maging ang katawan niya kapalit ng pagkakautang ng kanyang kapatid. Pumangit ang imahe nito sa paningin niya at sa tingin ni Liana hindi na iyon mababago. Pakitang tao lang ang ginagawa ni Adrian at nararamdaman niya iyon. Kaya lang mabait sa kanya upang mahulog siya sa bitag na ginagawa nito. Isinara na niya ang pinto at gate ng mansyon bago sumakay sa kotse ni Adrian. Tahimik siyang nakasakay at walang balak magtanong kung saan ba silang pupunta. Wala pang kalahating oras ang biyahe nila patungo sa mall. Pinagbuksan siya ng pinto ni Adrian at inabot ang kamay nito, ngunit hindi niya iyon tinanggap. Huwag mong tangkain na alisin pa ang kamay ko, wika ni Adrian nang hawak nito ang kamay niya. Sir, bitawan mo ang kamay ko, pakiusap ni Liana, ngunit tila ba walang naririnig si Adrian. Sir, hindi mo po dapat hawak ang kamay ko, sisigaw ako dito, banta niya sa binata. Gusto mo bang sabayan pa kitang sumigaw? Napaiwas na lamang ng tingin si Liana bago hinayaan ang kamay ni Adrian. Huminto sila sa bilihan ng mga damit na branded, kaya naman talagang nalulula si Liana sa mga presyo. Mamili ka na ng kahit na ano at kahit ilan. Dito lang ako maghihintay, wika ni Adrian bago naupo at pinagmasdan lamang siya. Kaya ba siya nito inaya para lang ipamalas siya habang namimili? Si Liana ay nakaupo lamang si Adrian. Nais lamang niyang may maisuot ang dalaga mamaya sa party na pupuntahan nila. Inimbitahan kasi siya ng kaibigan niya at nais niyang isama ang dalaga upang maipakilala na rin sa mga ito. Hindi maalis ang tingin niya kay Liana habang namimili ito. Iniisip pa rin ni Adrian kung peke ang ipinakikita niya. Bakit nga ba hindi na lang siya manligaw? Hindi kasi alam ni Adrian ang salitang panliligaw at wala rin siyang ideya paano yun ginagawa. Akala niya ay mas mapapabilis kung ganito ang gagawin niya. Palagay naman niya ay mapapalagay din ang loob ni Liana sa kanya. Matapos nitong mamili ay nagtungo naman sila sa salon. Dito ka na muna. Babalikan kita after 1 hour, bili niya bago ito ibinilin sa nag-aayos dito. Sandali. Saan ka pupunta at bakit ako nandito, Sir Adrian? Ayoko. Uwi na ako. Mas gusto ko pang maglinis. Babalikan na lamang kita.
Umalis na siya, alam kasi ni Adrian na may katagalan ang pag-aayos, kaya naman tatambay na lang muna siya sa cafe restaurant habang naghihintay. Nag-order niya, kausap niya sa messenger ang kanyang kaibigan at sinabing gabi na sila makakapunta. Naputol na lamang ang tawag niya nang dumating na ang order niya. Samantala, si Eliana naman ay lihim na may galit sa binata dahil sa pagdedesisyon nito nang hindi man lang siya tinatanong kung gusto ba niya. Bakit ba kasi pinapaayos pa siya nito? Para kay Eliana, ayos na ang itsura niya. Wala naman siyang dapat pagandahan at isa pa, simple lang talaga ang pormahan niya, ngunit hindi naman masasabing badoy. Tumagal din ang 1 oras at kalahati ang pag-ayos sa kanya. Nawalay na ngalay na nga si Eliana sa matagal na pagkakaupo. Dumating naman na si Adrian at binayaran na ang salon. Bakit ba pinapasalamatan pinagagawa mo sa akin? Nakakainis na, gusto kong sa bahay lang ako, wala na sanang ganito. Ayaw mo bang mas nakikitang ganda mo? I mean, maganda ka kahit simple ka, pero mas maganda ka kung maayusan. Ayoko, seryosong sagot niya bago umiwas ng tingin kay Adrian dahil sa naiinis talaga siya. May party tayong pupuntahan mamaya kaya kailangan mong maging maayos. Pati ba naman sa party isasama mo pa ako? Hindi ako mahilig sa mga ganyan, Adrian, saka may trabaho pa ako. Sasama ka sa ayaw mo man o sa gusto, seryosong sabi nito kaya natigilan si Eliana. Hindi na siya nagsalita pa. Nakarating sila sa mansyon bandang tanghali na. Agad siyang nagbihis pang bahay bago nagluto para sa pananghalian. Kapag si Adrian ang kasama niya, pakiramdam ni Eliana napakatagal ng araw. Gustong-gusto na niyang mag-day off upang kahit 1 araw lang makatakas siya kay Adrian na hinahawakan na siya sa leg. Naghain na si Eliana bago tinawag si Adrian at katulad ng gusto nito ay sinabayan niya itong kumain. Pinagaya na siya ni Adrian. Bandang 5 ngayon ay hinihintay na lamang niya itong bumaba dahil nagpalit pa ito. Nakailang buntong hininga na si Eliana dahil kahit anong pakiusap niya kay Adrian na huwag na siyang isama, hindi ito pumapayag. Hindi naman siya maaaring sumuway dahil may rules sila at natatakot siya sa sinasabi nitong punishment. Kaya't hanggang maaari, sinusunod niya ang binata kahit palagi itong labag sa kalooban niya. Let's go! Dire-diretsong lumabas, muli niyang isinara ang pinto at ang gate. Tahimik lang sila sa biyahe. Wala naman kasi silang pag-uusapan, at isa pa, hindi maaaring hindi siya nainis kapag ito ang kausap niya. Gusto na nga lang niyang maging pipi. Saan kaya siya maaaring kumuha ng perang ipambabayad kay Adrian? Ito talaga ang iniisip-isip niya. Hindi naman na siya makakahiram pa ng malaking halaga sa mga ibang nagpapautang. Kasalanan nito ng irresponsableng kuya niya dahil dito ay nasa mahirap siyang sitwasyon ngayon. Imbis na nagtatrabaho lamang siya at walang ibang iniisip, ngayon 2 bagay na ang iniisip niya, ang perang nautang kay Adrian at ang kalokohan ng kanyang kuya na mukhang ipinagpapatuloy pa rin ito hanggang ngayon. Paano kaya niya makakausap ang kapatid niya nang hindi siya nagagalit? Alam kasi ni Eliana na masisigawan at magagalit lamang siya kapag nakausap niya ito. Nandito na tayo, naputol ang iniisip ni Eliana nang magsalita si Adrian. Nagpalinga-linga siya paglabas niya sa kotse. Sa labas pa lamang alam niyang sosyal na ang mga taong nasa loob at ang mga bisita. Puro kotseng nakaparada kaya naman nanliliit talaga si Eliana. Just be proud of yourself, bulong ni Adrian. Walang makakapanakit sa'yo hanggat kasama mo ako, bilin pa nito, at hindi rin naman talaga siya masasaktan ng kahit na sino. Ano siya magpapaapi porket hindi siya mayaman? Kahit na mahirap lang siya kaya niyang lumaban basta nasa katwiran siya. Hindi ko kailangang dumepende sa'yo, kaya ko ang sarili ko, sir. Stop calling me sir, call me Adrian. Hindi na niya ito sinagot. Nakasunod lamang siya kay Adrian habang patungo ito sa sinasabi nitong kaibigan. Nang huminto si Adrian ay huminto rin si Eliana sa likod nito. Pre, nandito pala sa Australia. Gusto ka rin daw niyang makita ulit. Ang tagal na rin daw kasi nung huli kayong nag-meet sa Australia. Nakikinig lang si Eliana. Nagkita nga kami doon. Pero matagal na. Anyways, this is D. Hindi na pinatapos ni Eliana si Adrian dahil naihi na siya. Magkalang muna ako, paalam niya. Excuse me lang po, paalam rin niya sa kausap nito. Nais pa sana siyang sundan ni Adrian, ngunit nakiusap siya na huwag na at hahanapin na lamang ang banyo.
Nahihirapan pa nga siya sa sandals na suot niya dahil may kataasan ang takong nito. Nagtanong-tanong lamang siya bago natunton ang banyo. Dahil sa pagmamadali ay may nakabangga siyang babae. Pasensya na ho, agad niyang hingi ng paumanhin. Hindi naman kalakasan ang pagkakabangga nila pero humingi pa rin siya ng tawad kahit na pareha silang may mali. Ano bang matang meron ka? Buwisit na babae to. Pasensya na, pag-uulit niya dahil baka hindi nito narinig. Alam mo bang mahal ang gown ko? Nilampasan na niya ito kaysa naman makipagbangayan pa sa babae. Bastos ka. Ayokong makikita yung mukha mo rito ah. Hindi mo ba alam na kilala ko ang may party dito? Pwede kitang ipatapon sa labas? Buwisit ka, sigaw pa nito bago tuluyang lumabas. Inis na pinagpag ni Liana ang gown na suot niya. Sabi na nga ba't wala talaga siyang amor pumunta sa party na ito, kaaway lang ang nahanap niya imbis na kaibigan. Ngunit masyado rin naman kasing matalas ang dila ng babaeng yon. Hindi naman niya sinasadya at pareho silang may kasalanan, ngunit bakit parang sa kanya lang ito sinisisi? Ang mga tao nga naman. Napailing si Liana bago lumabas ng sa banyo. Maayos pa rin naman ang itsura niya, fresh pa ring tignan, ngunit nababagot na talaga siya sa party na ito, party na puro sosyal na tao, at alam niya sa sarili niyang hindi bagay ang kagaya niya rito. Isa lang siyang hamak na kasambahay ni Adrian. Kung bakit ba kasi sa dinami-rami ng maaari nitong isama siya pang napili nito imbis na nagpapahinga na lamang siya sa kanyang silid at walang inaalalang tambak na gawain. Hinanap ni Liana ang pwesto kung saan niya iniwan si Adrian. Nahanap naman agad niya ito, ngunit habang papalapit siya ay may pamilyar na babae siyang nakikita. Ito yung nakabangga niya kanina na nanigaw at nang insulto pa sa kanya. Akalain mo nga naman na makikita pa ulit niya ito, kahit pahiniling nito na sana hindi na sila magkita ulit ngayong gabi. Finally, you're here guys. This is Liana, pakilala ni Adrian sa kanya. Gulat na gulat naman ang babaeng nakasagutan niya at hindi nito magawang magsalita. Australia, are you okay? Bakit parang nakakita ka ng multo? Panunukso ng kaibigan ni Adrian habang natatawa. Ngumiti naman si Liana. Wala naman sa kanyang bagay na iyon, maaari nilang kalimutan ang nangyari. Kamusta ka, Estrel? Nice to meet you. Inabot niya ang kanyang kamay ngunit tinitigan muna ito ni Estrel. May problema ba? Si Adrian na ang nagtanong. Ah, wala naman. Gumiti ito ng pilit sa kanya. Ramdam ni Liana yon. Nice to meet you too, Liana. Your gown is nice, looks so expensive, komento pa nito. Maiwan na muna namin kayo ni paring Adrian. May pupuntahan lang kami. Dumating na kasi yung iba pa naming kaibigan. Aya ng kaibigan ni Adrian kaya mukhang sila na lang ni Estrel ang maiiwan at muling maghaharap. Sinulyapan muna siya ni Adrian na para bang sinusuri nito kung ayos lang ba naiwan siya nito. Tumango naman siya upang hindi na ito magdalawang isip. Wala namang kaso kung iwan siya nito, mas gusto niyang hindi ito nakikita, mas tahimik siya ngayong sila na lang ni Estrella, ay kita niyang hindi nito maalis ang titig nito sa kanya. Alam mo wala naman sa akin yun kalimutan na lang natin, wala namang big deal sa nangyari at hindi ko ugaling mang-away, paliwanag niya kay Estrel. As I don't like you. Alam mo, maswerte ka kasi kakilala ka ni Adrian. Ano ka ba niya? Mukhang wala naman kayong relasyon. Ayokong makipagplastikan sa'yo, kaya kung inaasahan mong magiging friends tayo, huwag ka nang umasa, pagtataray ni Estrel sa kanya. Natawa siya. Wala kaming relasyon. Sa'yo na si Adrian, mukha namang nagsiselos ka Wala rin naman akong balak makipagplastikan. Estrel, good. Yes, gusto ko si Adrian kaya dumistansya ka na, bilin pa nito bago siya sinabuyan ng wine. Para mahimasmasan ka sa pagiging asumera mo, mapang-inis pa nito bago siya iniwanan. Ilang beses munang nilingon ni Adrian ang dalaga bago tuluyang sumama sa kaibigan niyang si Kevin. Ayaw sana niyang iwan to dahil baka may sabihin pa sa Estrella sa nakaraan nila ang totoo nakikipag-flirt siya kay Estrel noon natigil lang ito nang makuha ni Liana ang kanyang atensyon matagal silang hindi nagkita ni Estrel, ngunit nagme-message pa rin. Sa kanya ito upang makipagkita ngunit dahil si Liana ang nais niyang pagpokushan ay binaliwala na niya si Estrel. Kanina ka pa hindi mapakalipre. At takang tanong ni Kevin sa kanya na napansin na rin pala siya sa tingin mo ba walang gagawin si Estrel,
Kay Liana, di ko yata dapat siyang iniwan ang nais ng bumalik ni Adrian, ngunit pinigilan siya ni Kevin pre. Ano namang gagawin ni Estreldo, wala naman kayong relasyon, kaya kumalma ka nga't saka ano mo ba yung babaeng yon? Wala ka namang sinasabi sa amin. Curious pa na tanong nito. She's a property, seryosong sagot ni Adrian bago na pairap. Property, bakit bagay ba siya pre, babae yon, treat her right pa yung kaibigan lang pre. Tinapik siya ni Kevin sa balikat, and that's what I'm doing now Kevin, makukuha ko rin ang loob niya for sure. Magsiselo si Estrel. Nasabik pa naman yung sayo, pre, ilang beses akong kinukulit ma-invite lang siya rito, pinagbigyan ko na kasi akala ko nagkikita pa rin kayo, but surprisingly, may iba ka na palang pinupormahan. Natawa pa ito, ngunit wala sa mood si Zeus, sumakay sa kaibigan niya dahil si Liana pa rin ang inaalala niya. Maiwan na muna kita, babalikan ko lang si Liana, paalam niya bago na pairap. Hindi kasi siya mapakali, na iwan to na pataas ang kilay niya nang makitang mailalaking nakalapit kay Liana. May ginagawa ito sa gaon ni Liana na hindi niya alam kung ano, ngunit isa lang ang pumasok sa isipan ni Adrian na talaga namang nakapagpabali. Nautos niya bago itinulak ang lalaki. Tinutulungan niya lang ako sa hindi niya pinatapos si Liana. Don't care, mahirap ang sundin ang sinabi ko na ayokong mailalaking umaaligid sa'yo. You disobeyed me, Liana. Hinila niya palabas ng party si Liana na galit na galit. Where did he touch you? Papatayin kong lalaking yun eh. Isang malakas na sampal ang natamo niyang sagot kay Liana. Isa kang walang hiyang lalaki, no, alam mo ba yon, naggalit ka kahit na hindi mo pa naman alam. Napakakapal ng pagmumukha mo Zeus, sa tingin mo matutuwa ako sa ginagawa mo. Hindi ko gustong ginagawa mo, kasambahay mo ako Zeus, at ayaw mo naman pala akong palapitin sa ibang lalaki. Sinama mo pa ako rito para ano, para mainsulto lang ako? Pwes linti ka, wala kang kwenta. Sumakay na si Liana sa kotse habang siya naman ay nahimasmasan sa ginawa niyang pagsigaw kay Liana. Bad shot na naman siya sa dalaga na kuyom ni Zeus ang kanyang kamao bago sinubukan na pakalmahin ang sarili. Liana, can we talk? Makikinig na ako sayo. Padabog na sinara ni Liana ang pinto ng kanyang silid. Hindi na niya nais pang dagdagan ang sama ng loob niya at ang galit niya kay Adrian na masyadong nag-overact kanina, kahit na nagmamagandang loob lang naman si Dennis. Nakita kasi nitong nabasa ang gaw niya dahil sa pagsaboy ni Estrel sa kanya ng Wayne, kaya agad naman itong lumapit at nagmagandang loob na punasan ng nabasang parte sa kanyang gown. Ngunit minasama pa pala ito ni Adrian. Hiyang-hiya talaga siya kay Dennis dahil sa nagmamagandang loob na nga lang to napasama pa. Nagpalit na si Liana bago nag-shower. 10 oras na sila nakauwi at talaga namang inaantok na si Liana, ngunit kailangan niyang maglinis ng katawan. Matapos mag-shower ay nahiga na siya, hindi naman basa ang kanyang buhok dahil katawan lang naman ang pinaliguan niya na kay Liana. Nakapagsalita agad siya rito kahit na hindi pa naman niya nalalaman ang lahat. Dahil sa galit ay nawala sa kontrol si Adrian. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi magalit kapag may lalaking umaaligid kay Liana. Pipikit na sana si Adrian nang may nag-text sa kanya. Binasa naman agad niya ito, ngunit hindi siya nag-reply nang malaman na si Estrel lang pala. Kinamusta lang nito naging experience niya sa party. Sa tingin niya, nais lang nitong makipag-flirt ulit, kaya naman hindi niya ito pinapansin. Nagpatay na lamang siya ng phone bago pinilit na matulog. Kinabukasan ay naratnan niyang nagluluto na si Liana ng almusal. Maaga pa rin itong nagising kahit na napagod sa party. Ayos lang naman kahit hindi ka maagang magising, wika niya bago tignan ang niluluto nito. Para saan pat naging katulong mo ako, sir? Sarkastikong tanong nito. Ayoko lang na nakukulangan ka sa tulog, eh. Kasalanan mo rin naman kung bakit ako kulang sa tulog, hindi ba? At sanay na akong nahihirapan tulad na lang ang ginagawa mo sa akin. Kumuha ito ng plato. Kumain ka na, sir. Busog pa ako. Naghain lang ito bago aalis nang pigilan niya ito. Ano bang sabi ko? Kailangan kasabay kita palagi, paalala ni Adrian. Ayoko nga, eh. Bakit ba ang kulit mo? Isinandal niya sa lababo si Liana. Pasensya ka na sa inasal ko kagabi. Nabigla lang ako, eh. Hinagkan niya si Liana sa forehead. Sabayan mo na akong kumain. Hindi ako sanay na galit ka sa akin. Hindi ako bata na mauuto mo, hindi na niya ito pinatapos magsalita. I know. Kaya nga nahihirapan ako, eh. Sige na, sabayan mo na ako. Babawi ako sa ginawa kong kahibangan kagabi, pangako niya, bago hinaplos ang buhok ni Liana. Alam mo, napakaganda mo kagabi kahit na maraming sexy ang dumating.
Ikaw lang ang babaeng nakikita ko, pero na-realize ko na mas maganda ka pala pag simple ka. Napaiwas si Liana sa kanya't napaupo. Napangiti naman si Adrian bago nilagyan ng pagkain ang pinggan ni Liana. Linggo na. Dumating na ang araw na makakalaya si Liana sa amo niyang napakastrikto at nais siyang hawakan sa liig. Masaya siyang nagligpit ng higaan bago nag-ina. Kahit day off niya, naisipan pa rin niyang iwanan ng almusal si Adrian, kaya naman ipinagluto muna niya ito, ngunit hindi siya nagpaabot na gising ito. Nag-iwan na lamang siya ng mensahe gamit ang ballpen at papel. Iniwan niya ang note na ginawa niya sa lamesa sa may kusina. Habang naglalakad si Liana ay masayang-masaya siya. Makakabunding na naman niya ang kanyang pamilya, ngunit pumasok sa kanyang isipan ang ginawa ng kanyang kapatid. Sasabihin na ba niya sa magulang niya o sosoluhin na lamang niya ang problema? Sanay naman si Liana sa problema, ngunit ayaw naman niyang mamihasa ang kapatid niya. Kapag may lakas na siya ng loob ay kakausapin niya ito, ngunit sa ngayon hahayaan na lamang muna niya. Hindi na rin naman ito kayang ibalik ang pera. Ang mahalaga naman hindi nawawala sa kanilang bahay na pinaghirapan ang kanyang mga magulang. Isang masiglang ngiti ang ibinalot ni Liana sa kanyang mukha nang makapasok siya sa kanilang bahay. Agad naman siyang sinalubong ng ina niyang inaasahan ang pag-uwi niya. Nagluluto ang mga ito ng kalamay na paborito niya, kaya naman mas umaliwalas ang kanyang mukha. Kamusta naman, anak? Ayos bang bagong amo mo? Kamusta ang pananatili mo sa mansyon? Sunod-sunod ang tanong ng kanyang ina. Maayos po ako. Huwag po ninyo akong inaalala. Kayo po ba, kamusta, ma? Sapat pa po ba ang ibinigay ko? Sa sahod naman na po ako. Konting tiis pa. May extra naman ang ama mo, huwag ka na mag-alala sa gastos. Magtabi ka para sa sarili mo dahil hindi mo naman pinupulot ang pera. Niyakap ni Liana ang kanyang ina. Kung papipiliin po ako kung sinong magiging pamilya ko at kung anong magiging buhay ko, kayo pa rin po ang pipiliin ko, mama. Ayos ka lang ba, anak? Parang may problema ka. Lumapit sa kanyang ama niya at hinaplos ang kanyang buhok. Kapag nahihirapan ka na, magsasabi ka lang kay papa. Gagawa natin ng paraan basta sama-sama tayo. Gustong maiyak ni Liana, ngunit mas lalo lang magtatanong ang mga ito, kaya pinigilan na lamang niya. Susulitin niyang maghapon kasama ang pamilya niya. Gabi na nang magpasya si Liana na umuwi. May masasakyan pa naman siyang bus, kaya naman nagpaalam na siya. Kahit nagpumilit ang ama niya na ihatid siya, hindi siya pumayag. Ayaw na niyang mapagod pa ito sa paghatid lang kung kaya naman niyang umuwi. Habang binabaybay ang kadiliman ay nakaramdam siya na parang may sumusunod sa kanya. Sa una hindi niya ito pinapansin, ngunit kalaunan ay natatakot na rin siya. Palingalinga si Liana. Alam naman niyang maraming siraulo at lasinggo sa baryo nila, ngunit sa ulo na niya ang pasikot-sikot dito at kilala na rin siya ng iba, kaya paniguradong walang sasalbahe sa kanya. Napasigaw si Liana nang may humawak sa braso niya. It's me, nabusesan agad niya si Adrian kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Buwisit ka. Isang malakas na hampas ang iginawa niya sa binata. Halos lumundag ang puso niya nang malamang ito lang palang nakamasid sa kanya't sumusunod. Aatakihin yata ako sa puso dahil sa'yo, eh. At least dahil sa akin, natatawang sambit nito. Gabi na di ka na dapat mag-isang naglalakad sa dilim. Mamaya may mga humarang sa'yo dito makakapatay pa ako, nakapasa ito. Ano bang pinagsasasabi mo? Papansin ka talaga. Pasalamat ka't pinapasahod mo ako ng sapat kung hindi sinusumpa kita. Kahit papaano may dahilan bakit kailangan kong manatili. At saka, huwag mo nga akong sinusundan. Wala ka bang ibang ginagawa? Para akong preso sa ginagawa mo. Ayaw mo bang sinundo kita? Nag-aalala lang naman ako ko na baka mapahamak ka. Anyway, walang anuman kahit hindi ka nagpasalamat. Hihiraman siya nito. Ako na ang magbibitbit sa bag mo. Inagaw ito ni Adrian sa kanya. Akin na yang bag ko. Mamaya isipin mo pang inaabuso kita. Wala akong iisipin na ganoon kaya relax ka lang, umiti ito sa kanya. Kaya hinayaan na lamang niya. Mag-holding hands tayo baka matapilok ka o matalisod. Kinuha ni Adrian ang kamay niya. Napakunot naman ang noo ni Liana. Ano namang kinalaman ng kamay ko sa paa ko at kung matalisod ako hindi ko naman. Ikamamatay yon, pambabasag niya sa binata.
Bitawan mo nga yung kamay ko, utos niya ngunit ayaw nitong sundin. Sa kamukhang wala itong dalang sasakyan, talagang nag-abala pa ito na masundan lang siya. Napabuntong hininga na lang si Liana. Nasa madilim na parte na rin sila palabas na sa highway. May ilaw naman kahit papaano pero masasabing dilim talaga sa nilalakaran nila. Kumigpit ang hawak ni Adrian sa kamay niya nang may dalawang lalaki na bigla na lang sumulpot at humarang sa dapat na daraanan nila. Inilagay siya ni Adrian sa banda sa likod nito. Natakot na rin tuloy siya dahil mukhang nakainom ang dalawang lalaki. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka na, sabi ni Adrian sa kanya. Baka naman hindi sila eh. Hindi siya nito pinatapos. Mas mabuting maging alerto kaysa maging ang-angahan. Tumango siya. Walang masasaktan kung magiging mabait kayo, ang isang lalaking nagsalita, may inilabas itong kutsilyo. What do you want? Kung pera lang naman, pwede ko kayong bigyan, si Adrian ang sumagot. Pera at yung babaeng kasama mo, natatawang sagot ng lalaki na masiraulo. CJ. Sumugod ang dalawang lalaki kay Adrian habang si Liana nanginginig na tumawag sa pulis. Hindi siya maaaring tumakbo dahil maiiwan si Adrian. Kargo niyang binata at hindi rin kaya ng konsensya niya na pabayaan ito. Takbo na! Tumakbo ka na, sigaw ni Adrian na nahihirapan dahil dalawa ang kinakalaban nito. Nahawakan ng isa si Adrian at pinagbubugbog. Nanlaki ang mga mata ni Liana at napasigaw nang makitang sinaksak si Adrian. Adrian! Diyos ko po! Agad namang tumakbo ang dalawa nang makarinig ng pulis mobile. Bakit ba kasi pinuntahan mo pa ako, eh? Paano kung hindi napahamak ka na? Sapo ni Adrian ang tagiliran nito. Mabubuhay naman ako. Huwag ka nang umiyak. Umirap si Liana. Umiiyak ba ako? Napuwing lang ako, no, inis na sagot niya bago inirapan ang binata. Naidala naman agad si Adrian sa ospital. Natatawa nga siya dahil kahit papaano nag-aalala pala sa kanya ang dalaga. Kung maaari nga lang na magpapasaksak siya palagi para palagi din itong mag-aalala sa kanya. Kumain ka na. Naupo sa tabi ng kama si Liana. Sa susunod huwag mong isusugal ang buhay mo sa akin. Ayokong mag-alala pa ang parents mo kapag nalaman nilang napahamak ka dahil sa pagsunod-sunod mo sa akin. Hey, ayos lang ako, huwag ka nang malungkot. Gusto kong masundo ka dahil gabi na, alam mo. Mabuti na lang at sinundan kita, kung hindi baka ikaw ang may gripo sa tagiliran, pagbibiro pa ni Adrian. Ewan ko sa iyo, napailing na lamang ito. Adrian, maaari ka na daw umuwi bukas pero ngayon obserbahan ka pa. Bukas na tayo makakauwi sa kaayos na yung bills mo para lalabas na lang tayo bukas, paliwanag pa ni Liana sa kanya na ikinangiti niya. Salamat sa pag-aalaga sa akin, ha? Sana Liana hindi na masama ang loob mo sa akin. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Pasensya ka na kung nasigawan kita. Hindi na maulit. Sanay na ako, wag mo nang isipin yon. Salamat sa pagsubaybay mo sa akin dahil hindi ako napahamak. Iniligtas mo ako. Hindi na ako galit dahil nakabawi ka na, sagot ni Liana na ikinaaliwala sa mukha ni Adrian. Mukhang nagiging good shot na siya sa dalaga. Pag nakarecover na ako, ililibre kita sa restaurant na gusto kong kinakainan. Masarap ang pagkain doon kaya talagang mabubusog ka. Ayokong pabayaan ang trabaho ko at sana ganun ka rin. Gusto kong mag-focus sa trabaho, Adrian, kaya naman iba na lang ang isama mo, si Estrella. Gustong-gusto kanyang makasama, isama mo siya. Nawala ang ngiti ni Adrian dahil sa pinagtutulakan siya ni Liana sa babaeng iyon. Hindi ko gusto si Estrel, wala akong balak na i-date ang babaeng iyon. Ikaw ang inaaya kong kumain sa labas at hindi siya, kaya huwag mo na sana siyang banggitin pa. May limitasyon ako at ayokong lumagpas doon. Iba na lang ang isama mo, huwag na lang ako. Naiintindihan niyang wala pa ring tiwala si Liana sa kanya, ngunit hindi siya titigil. Hindi niya susukuan ang dalagang matagal na niyang hinihintay na makasama. Bigla na lamang pumasok ang kaibigan niya at kasunod nito si Estrel. Hindi mo naman sinabi agad na nasa ospital ka. Mabuti na lang at nasagot agad ni Liana ang tawag ko sa phone mo at nasabi niya. Maging si Estrella nag-alala sa'yo. Hindi ba kayo marunong kumatok, na pairap si Adrian? I'm fine. Buhay na buhay ako. Thanks to Liana hindi niya ako pinabayaan. Adrian, kamusta ka?
Sobrang nag-alala ako. Hinagkan siya ni Estrella bigla sa forehead. Willing akong magbantay sa'yo, nandito na ako, may nagbabantay na. Hindi siya natapos ng magsalita na si Liana. Kung gusto mong mag-volunteer na magbantay, pabor sa akin, Estrel. Marami rin kasi akong trabahong naiwan sa Manson Nodi. Ikaw ang gusto magbantay, walang emosyong wika ni Adrian. Pupwede naman ako sabat ni Estrel. Salamat Liana, kaya lang ayaw niya gumiti si Liana kay Estrella na parang nangaasar. Kung iniisip ni Adrian na kaya niya tinanggihan na magbantay si Estrella ay dahil may pagtingin na siya kay Adrian, nagkakamali ito. Ayaw lang naman niyang inaapi siya ni Estrella, at bilang ganti ay paggagalitin pa niya ito dahil alam niyang patay na patay ito kay Adrian. Gusto ko lang naman na bantayan ka't alagaan, makto ni Estrel habang si Liana ay nagbabalat ng mansanas at nakikinig sa rant nito. Masama bang mag-alaga sa'yo, Adrian? Kahit papaano may pinagsamahan naman tayo at kahit bilang kaibigan mo na lang. Hayaan mo sana akong alagaan ka. May nag-aalaga na nga sa akin, sagot ni Adrian na ikinatawa ni Liana. Anong nakakatawa? Pasimpleng tanong ni Estrella sa kanya. May nakakatawa ba, Liana? At nga pala, hindi ko pa naitatanong, ano ka ba ni Adrian? Bumaling si Estrella kay Adrian, hinintay niyang magsalita si Adrian, ngunit nakatingin din sa kanya ito na para bang iniisip kung anong sasabihin. Para hindi ka na mahirapan Adrian, amo ko siya Estrel at katulong ako. She's not, she's in YT. Hindi nakapagsalita na si Adrian. My gosh, all this time akala ako talaga pagak na tumawa si Estrella habang nagpapaypay pa sa sarili. Bakit ganyan naman umasta ang katulong mo igpaong jowa at bakit ganyan ka makipag-usap sa amo mo, know your place naman please lang, kaya pala kakaiba pakiramdam ko lumabas ka na utos ni Zos kay Estrella. Okay sige siguro dadalawin na lamang kita sa mansyon, see you tomorrow Adrian. Inirapan muna siya ni Estrella ng palihim, ngunit binaliwala niya lang yon. Bakit mo naman sinabing katulong ka? Masuyo siyang tinitignan ni Adrian. At bakit naman hindi? Wala naman akong ibang sasabihin Totoo naman nakatulong mo ko, huwag na tayong maglokohan dito Luke, kaya ko lang naman. Hindi agad nasagot si Estrella, kasi iniisip ko, kung anong sasabihin ko, ayoko lang naman na magalit ka na naman sa akin. Ang akala niya kasi ikinahihiya nito na isang katulong ang isinama nito sa party. Ituring mo akong katulong dahil iyon ang naaayon paano kung ayaw ko, higit pa sa iniisip mong turing ko sa'yo Liana, kung alam mo lang lumikot ang mata ni Liana at napaiwas ang ki. Napakakatigas ng puso mo sa akin, bakit ba hindi ginigipit mo ako? Hindi magbabago ang tingin ko sa'yo Adrian. Inilapad niya sa side table ang mansanas na nasa mangkok, akmang palabas na sana siya nang magsalita pa si Adrian. Naiisip mo man lang ba na kaya ko yung ginawa dahil sa iyon lamang ang alam kong paraan para magstay ka, hindi trabaho ang nasa isip ko. Napakabuti ng magulang mo sa akin Adrian at hindi ko inaasahan na ganito pala ang ugali ng anak nila. Puwersahin ka hanggang sa makuhang gusto kahit na anong sabihin mo, hindi ka na mawawala sa akin. Seryosong sagot nito, kaya napailing na lamang si Liana at tuluyang lumabas. Ano bang gusto sa kanya ni Adrian? Katawan ba niya o gusto lang nitong mapaglalaruan siya? Kung aamin lang sana ito, at hindi ganitong istilong ginagamit nito ay baka maunawaan pa niyang binata, pero sa ginagawa nito, mas lalo lang siyang lumalayo. Nakalabas na si Diyos ng ospital, ngunit kailangan pa nitong magpahinga dahil hindi pa magaling ang tinamo nitong sugat. Hindi siya nito kinikibo na ayos lang naman sa kanya, ngunit mukhang dinamdam nitong sinabi niya hindi rin ito nag-uutos sa kanya. Kakain na, alok niya nang makapaghain na. Kagabi ka pa hindi magana kumain. Wala akong gana, matamlay nitong sagot bago sana babalik sa sala nang pigilan siya nito. Kumain ka na, pakiusap, dahil inom ka pa ng gamot. Ayoko, gusto mo bang subuan pa kita? Napangiti ito, magandang ideya yan, o sige, subuan mo ako. Asa ka, ano ka ba bata na kailangang hindi na ituloy ni Liana ang sinasabi niya nang sumimangot ulit si Adrian. Bago nagsalita, wala na akong ganang kumain. O sige na, maupo ka na Adrian. Dami mong aring lalaki ka, naiinis ng bulong ni Liana bago sinubuan ang binata. Habang sinusubuan niya ito ay magana itong kumain, natawa pa nga siya dahil agad nitong nauubos ang pagkain.
Alam mo para kang papi sa itsura mo natataw ang komento pa niya bago hinaplos ang buhok ni Adrian ang loko na gustuhan naman at isinandal pa ang ulo nito sa balikat niya ang sarap mong mag-alaga, kahit na palagi akong saksak ayos lang basta ikaw nurse. Ko napangiwi si Liana saksakin ko kaya yung lalamunan mo an kumain ka na ng kumain para makabawi ka na ng lakas maraming trabahong naghihintay masusunod master Adrian, hiling sana ako nilakasan ni Liana ang loob niya ano ba yon? Gagawin ko. Basta kaya ko pwede bang kamustahin ko ang parents mo, wala akong ibang sasabihin, gusto ko lang makausap pakiusap niya ang akala ni Liana, ay sisigawan na naman siya ni Adrian pero gumiti lang ito bago sumagot. Sige maaari mo silang tawagan hindi makapaniwala si Liana na pinayagan siya ni Adrian tuwang-tuwa siya, kaya naman sunod-sunod niya ang subo kay Adrian Liana baka mabulunan ako sa ginagawa mo pasensya na natuwa lang ako napakamot sa batok si Liana. Nga pala sa Sunday baka gusto mong sumaglit sa bahay birthday kasi ni Papa at may konting handa lang naman kung gusto mo maaari kang sumaglit makakain man lang ayos lang ba nasabi mo na. Basta kuya mo na alam mo na hindi pa nga hahayaan ko na lang muna wala naman akong magagawa, kahit magalit pa ako sa kanya ayoko na lang na malamang nagsasabong pa rin siya Liana tinitigan siya ni Adrian, wala naman sa akin ang nilibo kaya. Kung kalimutan yun maging maayos lang tayo ang gusto ko lang naman manatili ka sa akin, hindi kong buo si Lenda ayaw niyang magtiwala, basta-basta kay Adrian ang tiwala pinaghihirapan at hindi nakukuha lang ng bigla. Sana maintindihan mo na pinaghihirapan ng tiwala at hindi ko pa maibibigay yun sa'yo ayos lang naiintindihan ko nakangiti pa rin si Zeus sa kanya, matapos kumain ni Zeus, ay nagligpit na siya ng kinainan, habang naghugas ay iniisip niya ang mga sinabi ni Zeus sa kanya, kahit na simpleng pag-iimbita lang ni Liana yon ay hindi maipaliwanag ni Zeus ang sayang na darama niya na isipan niyang tignan si Liana, kung ano bang ginagawa nito bumaba siya't inabutan itong nasa harapan nagdidilig ng mga halaman. Tama na yan, baka masyado ka namang mapagod sa way niya sa dalaga pumasok ka na sa loob mainit o sigaw naman ito di. Kinikilig na nanatili sa kinatatayuan si Adrian nag-aalala siya sa akin, bulong pa ni Adrian, para ba siyang teenager na nagpapapansin sa kanyang ultimate crush inis na lumapit sa kanya si Liana, sabi ko, sa loob ka na feeling malakas ka na hindi pa nga. Magaling yung sugat mo sa way pa nito na mas ikinangiti niya gusto kitang pagmasdan simpleng sagot niya na pabuntong hininga si Liana, dahil makulit si Adrian para pumasok ito ay pumasok na rin siya labas tayo nakangiting aya pa ni Adrian tigilan mo ako't marami pa akong gagawin sige na pamimilit nito, ngunit bago pa man siya makasagot ay may nag-doorbell na kaya agad niya. Itong tinignan paglabas niya ay nakita niya si Estrel naiinip pa ito habang naghihintay bagay na bagay ang pagiging katulong stay what you are Liana katuwang tignan mapang insulto itong tumawa bagay din yung ugali mo swak. Diyan sa mukha mo. Ginaya niya ang tawa nito alam mo pasalamat ka you need to be nice kasi naman baka isipin ni Adrian na inaaway kita sige na ipaghain mo na kami ni Adrian tapos maglinis ka na okay si Adrian ang amo ko at hindi ikaw kaya maghain ka mag-isa mo. Tinalikuran na niya si Estrel at pumasok na sa loob. Sinong bisita? Tanong ni Adrian nang makapasok siya, ngunit hindi siya sumagot hinintay na lamang niyang pumasok si Estrella na todo kolorite. At naka-sexy backless dress pa na akala mo'y pupunta sa isang party Adrian it's me kamusta ka na may dala pala ako for you. Saka ito may binili pa ako galing pa nung hindi ito pinatapos magsalita ni Adrian ano bang ginagawa mo, di ka na dapat nag-abala paayos na ako Estrel at nandito naman si Liana na pasulyap sa kanya si Adrian magaling na nurse si Liana. Are you for real na tao si Estrella maid kasi si Liana at hindi nurse maglilinis na ang maid na iling na paalam ni Liana sa dalawa Liana stay pigil ni Adrian sa kanya Esther, kung pupunta ka lang dito pa para sa gulo umalis ka na o no pa kunwari pa. Itong nagulat wala naman akong ibig sabihin doon okay pasensya ka na Liana kung na-offend ka, pero hindi ka dapat magalit kasi marangal na trabaho ang pagiging katulong naman ni Estrella, wala akong sama ng loob alam mo kasi trabaho kong walisin ng mga kalat dito sa mansyon saka yung mga plastic na umaaligid-aligid kailangan alisin, kaagad iniwan na niya ang dalawa. Habang naglilinis ay naririnig ni Liana ang boses ni Estrel na tumatawa para itong bruha, kaya nairita siya panay ang irap niya habang nagmamasters mukhang oras na para gumante nagugutom na nga ako Zeus ay nahihilo ako Zeus agad na tumayo si Adrian. At inalalayan siya na payakap siya kay Adrian bago palihim nang umiti kay Estrel na kulang na lang umusok ang ilong gustong matawa ni Liana. Dahil buwisit na si Estrella, pinaupo muna siya ni Adrian bago pinagmeryenda hindi siya nito. Iniiwan kaya naman na itsapwera na si Estrel.
Pakiramdam ko ayos na ako mi kanya bagong umiti kay Adrian. Salamat Adrian, napakabuti mo talagang amo don't sa edad saway ni Adrian. Bakit totoo naman amo kanya napairap si Estrel at saka feeling ko nag-inarte lang si Liana kasi gusto lang. Niyang Adrian nahihilo na naman ako gusto gi magpahinga sa kama umarti pa si Liana kaya naman nanlaki ang mata ni Estrella. Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Nag-aalala na talaga si Adrian na walang kaalam-alam na iniinis lang niya si Estrella mas. Maganda kung sa ospital na lang para masuri kung nagsisinungaling bang babaeng yan si Up Estrella. Hindi ka nakakatulong kanina kape na pahiya ito, kaya naman mas natuwa si Liana Adrian. Gusto ko sana sa kama mo muna magpahinga what no Adrian huwag. Kang papayag alam mong nag-inarte lang ang buwisit na iyan Estrella, labas hindi ka na nakakatulong at hindi kita kailangan lumabas ka na sigaw ni Adrian bago siya kinarga seryosong aura ni Zeus, kaya naman nahirapan na si Liana kung papaanong sasabihin. Kay Zeus na pinagtitripan lamang niya si Estrella, ipinasok siya nito sa silid nito kinakabahan. Talaga siya napalunok siyang sunod-sunod habang pinagmamasdan ng silid nito ayokong iniinsulto kanya, huwag mo na siyang hahayaan na makapasok pa rito, bilin pa ni Adrian bago ito tumalikod para sana lumabas, ngunit natigilan to sa paghakbang at muling humarap sa kanya humiga siya bigla dahil nakatitig ito pinilit niyang tumitig sa kisam. Upang mawalang atensyon, kay Adrian mali nga yata ang ginawa niya ngayon, kailangan niyang panindigan na totoong nahihilo siya may nakalimutan ako. Bigla na lamang itong umibabaw sa kanya. Liana, kinakabahang tanong niya habang iwas ang tingin kay Adrian. Look at me. Madahan niya itong tinignan. May problema ba? May dumi ba ako sa mukha at ganyan kakalapit? Huwag kang magsiselos kay Estrella. Ikaw ang gusto ko, ikaw lang. Hinagkan siya ni Adrian sa labi. Hindi gumalaw si Liana dahil gulat na gulat siya, ngunit huminto si Adrian at hinaplos ang buhok niya. Gusto kita, Liana, para lang alam mo. Hindi ako interesado sa iba kung hindi sa'yo lang. Kalimutan mo ang utang na sinasabi ko. Wala na iyon sa akin at hindi na rin kita sasakalin. Gusto ko lang ipalagay mo ang loob mo sa akin. Matapos nitong magsalita ay umalis na ito sa ibabaw niya. Naiwan pa ang bango nito sa damit niya. Nakagalaw lang si Liana nang lumabas na si Adrian. Sa sobrang pagulong-gulong niya igumulong din siya pababa sa kama at kumalabog. Napadaing si Liana. Napakaharot kasi bulong pa niya bago na pailing-iling. Gusto na sana niyang lumabas pero naisip niyang inaakala pala ni Adrian na nahihilo siya kaya naman nahiga na lamang si Liana. Nakatulog siya. Nagulat na lamang siya dahil gabi na nang magising siya. Nagmamadali siyang bumaba patungo sa kusina dahil hindi pa siya nakakapagluto, ngunit natigilan siya nang maabutan si Adrian na nagluluto. Mabuti naman gising ka na. Maupo ka na at maluluto na ito. Ako dapat ang magluluto, sana ginising mo na lang ako, kukusot pa si Liana ng mga mata niya. Siyempre nagpa-practice na ako, natatawang sabi pa nito. Anong practice at saan? Curious na tanong niya. Bilang asawa mo, baliw. Napailing na lamang siya. Pinaghain siya ni Adrian at sabay na silang kumain. Ayokong mamayat ka kaya kumain ka lang. Hindi naman ako nagpapagutom dahil wala naman sa iyong kaldero, pasimpleng pambabara niya rito. Good. Masaya akong malaman na masigla ka, Adrian seryosong tanong. Tumingin ito sa kanya. Ano iyon? Bakit ako? Ang daming babaeng maaaring makakuha ng atensyon mo kaya bakit ako? Dahil hindi naman sila ikaw, sagot nito bago patuloy na kumakain. Maraming mas maganda, mas mabait, mas mataas ang pinag-aralan at mayaman. Huwag mong minamaliit ang sarili mo. Kahit na sila pang pinakamayaman sa lahat wala akong paki. Ikaw lang ang nakikita ng mga mata ko, Liana, umiti si Adrian sa kanya. Huwag ka na mag-isip. Nakapagtiis ako ng ilang taon ngayon pa ba, Liana? Handa akong magtiis at maghihintay kung kailan mo ako pagkakatiwalaan. Gumiti si Liana, ngunit ayaw muna niyang bigyan ng motibo si Adrian dahil baka isipin nito na okay na sila. Mabilis naman na lumipas sa mga araw at dumating na ang kaarawan ng kanyang ama. Umaga pa lang ay pumunta na sila ni Adrian. Nais nitong sumama na sa kanya upang makilala nito ang kanyang magulang. Sinabi naman niya na maaaring pumunta na lang si Adrian kapag luto na ngunit ayaw nito. Sinabihan rin niya na maaari itong mapainom dahil kapag ganitong may handaan ay hindi nawawala ang inuman.
Ngunit sinabi nito na ayos lang kahit ano pang ganap. Kasulukuyang nakikipagkwentuhan si Liana sa ina nito, habang siya't ang ama nito ay magkaharap sa inuman. Maaga siya nitong inaya dahil ganun din naman daw ang patutunguhan, malalasing lang din sila. Ngunit ayaw labagin ni Adrian ang bili ni Liana, sabi nitong huwag siyang maglalasing dahil sa magmamaneho pa siya. Natatawa na nga lang siya dahil kailan lang ang dalagang hindi niya pinapalabas, ngunit ngayon siya na itong takot labagin si Liana. Alam mo kasi sir, mabait naman ang anak ko, Adrian na lang po. Huwag na pong sir. Abay ganun ba? Bakit naman amo ka ni Liana? Hindi ba nakakahiya naman nakausapin lang kita na para bang kapitbahay ko, natatawa pa ito. Alam mo kilala ko na mabait ang magulang mo kaya palagay ko'y mabait ka rin ah. Hindi naman ho nahihiya, sagot ni Adrian. Ang totoo may aaminin ho sana ako. Uminom muna si Adrian bago muling nagsalita. Mas maganda nang hindi pa sila lasing at mas magandang ang ama nito ang una niyang pagpapaalam ng gusto. Gusto ko po si Liana. Tinapangan ni Adrian ang kanyang loob. Matagal ko na po siyang gusto, eh. Alam na ba ito ng anak ko, maging ang ama nito ay hindi makapaniwala. Opo. Pero hindi pa po panatag ang loob niya sa akin, pero ginagawa ko pong lahat. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo na gusto ko siya. Siya lang po ang babaeng nais kong pakasalan at makasama. Masarap pala sa pakiramdam na umamin gumaan ang pakiramdam ni Adrian, lalo pa nang umiti ang ama ni Liana. Busy si Liana sa pagtulong sa kanyang ina, pansin niyang hindi pa umuwi ang kanyang kuya. Sabi naman ng kanyang inay baka nasa barkada lang ito. Mama, birthday ni Papa pero wala pa rin si kuya. Ano ba naman ang ginagawa niya? Ngayon na nga lang tayong magkakasama-sama wala pa, nailing niyang sabi. Anak, ang kuya mo kasi hindi namin masyadong nakakausap para bang umiiwas ito simula nang malaman niyang amo mo si Adrian. Alam ni Liana kung bakit. Dahil natatakot ang kapatid niya na malaman niya ang ginawa nitong kabulastugan. Baka naman ho may pupuntahan lang talaga. Gusto ko nga po siyang makausap ngunit tinataon naman niyang hindi umuwi kapag nandito ako. Alam mo naman mama na ayokong ipinapaalam pa po kay Papa kasi baka atakihin lamang po sa puso si Papa palagi pa naman silang mag-aaway ni Kuya, paliwanag ni Liana sa ina. Anak, maiba nga tayo o bang si Adrian ay close na sa iyo? Masinsinan kasi ang pag-uusap nila ng ama mo kanina pat sa kaiba ang tingin niya sa iyo. Ayaw sanang aminin ni Liana, ngunit mukhang dapat lang na malaman ang ina niya ang ginagawa ni Adrian na panunuyo sa kanya. Ma, si Adrian po kasi gusto ako. Simula po nung umuwi siya nagpapahiwatig na siya. Nung una nga po iba ang iniisip kong dahilan na baka ginagawa lang niya yun dahil gusto niya akong makuha pero nitong mga nakaraan po ay nararamdaman kong seryoso naman po siya. Ang ibig sabihin ba nagkakaunawaan na kayong dalawa? May pag-asa ba siya sa'yo? Kinikilig ang kanyang ina. Siguro po. Pero sa ngayon hinahayaan ko po muna siya. Mas mabuti pong makasigurado bago bumigay. Hindi ba kasi kung talagang totoo siya magagawa niyang maghintay na maging handa ako? At sa tingin ko naman mama handa na po ako, mabait naman po pala siya sadyang seloso lang talaga. Alam mo wala naman kaming tutol sa desisyon mo, anak. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon. Sana lang ay huwag kanyang sasaktan kung sa babae lang ay mukhang malabo na yon ang maging dahilan. Ang inaalala lang talaga ni Liana ay ang issue tungkol sa kuya niya baka ito ang makasira sa maganda nilang pagtitinginan. Itago man kasi ni Liana ang totoo ay lumalabas na kinikilig talaga siya sa ginagawa ni Adrian. Nandyan na pala ang kuya mo. Napasulyap siya sa kapatid niyang kapapasok lang sa kusina. Hindi ito makatingin sa kanya sapagkat bumati naman to, pasensya na ngayon lang ako. Kamusta ka naman, Liana? Ayos naman, kuya, hindi siya nagpahalata. Mabuti naman. Sige nauna na ako. Napakunot ang noo niya. Aalis ka na, kuya. Birthday ni Papa, magstay ka naman muna. At isa pa saan ka ba pupunta? May laban ang manok ko. Manok na naman, kuya. Hindi ka ba tumitigil sa pagsasabong mo o ano bang pak mo? Tigilan mo nga ako, Liana. Hindi ko hinihingi sa'yo ang pinagsasabon ko, sigaw ng kapatid niya na ikinuha ni Liana. Hindi kita sinisigawan maayos kitang kinakausap sa tingin ko, kailangan ng malaman nila mama ang kabalbalan mo, palibasa malakas ang loob mo kasi nilandi mo ng boss mo.
Nanlaki ang mga mata ni Liana at agad na sinampal ang kanyang kuya. Ang kapal ng mukha mo. Agad namang tumabi sa kanya si Adrian at pinapakalma siya. Bakit ba kayo nag-aaway ha? Birthday pa naman ng papa ninyo, lumuluha ang kanyang ina. Mayabang ka, Liana. Babayaran ko yun, huwag kang mag-alala, psit palibasa mukhang nagliligawan na kayo, kaya pinagkakaisahan niyo ako, kalimutan mo na yun, Adrian. Ayan naman ang kapatid ko, eh. Ano bang sinasabi mo, ang ama ni Liana ay nakialam na. Aminin mo na Adrian na pinautang mo ako, tapos sinabi mo na kapatid ko ang magiging kapalit kapag hindi ako tumupad, hindi ba? Anong ibig sabihin nito? Masama ang titig ng ama ni Liana kay Adrian. Magpapaliwanag po ako. Hindi na po yun ang intensyon ko, Liana. Maniwala ka sa akin pa, ipapaliwanag ko po, pero bagong lahat, gusto kong malaman nyo na sinanla ni Kuya ang bahay natin dahil natalo siya sa sabong kaya siya nakahiram kay Adrian. Magaang mata ni Liana, kakaiyak, pinaalis ng kanyang ama si Adrian kahit na hindi pa ito nakakapagpalibog ng tahanan. Sige, ako ang mauuna, matalim ang tingin ng ama niya sa kanyang kuya. Pasalamat ka't nakikita pa kita bilang anak ko dahil kung hindi baka nabugbog na kita ngayon. Ipaliwanag mo sa akin ang ginawa mo. Wala ho akong kailangang ipaliwanag. Narinig ninyo na lahat kay Liana na natalo ako sa sabong. Totoo, natalo ako at naisip kong paraan para hindi mawalang bahay, mangutang dalilib utang ko sa amo ni Liana, mabilis lang akong nakautang dahil pa kanya si Liana, nais niyang mapasa kanya, si Liana, buwisit ka. Huwag mong gawing dahilan ng pakay ni Zeus. Aminin mo ang ginawa mo at patuloy na ginagawa mo, ang kapal ng mukha mo, kuya. Sa totoo lang pinahid ni Liana ang luha niya. Bakit mo kailangang magsalita ng ganyan sa akin? Ikaw ang may kasalanan dito at may kasalan din si Adrian, pero hindi na ganon ang intensyon niya, naniniwala ako sa kanya, pero sayo, wala na akong tiwala, ikaw pa mismo ang kapatid ko ang nagsangalan sa akin, paano kung masamang tao siya, paano mo nagawang? Lokohin kami bakit masaya ka naman sa kanya, ayan niya o nagkagustuhan pa kayo, kwinlohan ng kanyang ama ang kapatid niya, bastos ka talagang manalita, pati kapatid mo pinahihirapan mo. Napayuko ang kanyang kapatid. Narinig na lamang nila na umiiyak na to, patawarin niyo ako, hindi ko na kasi alam kung paano ko aayusin ang ginawa ko, sana mapatawad niyo ako, lalo ka na Liana, ako pa man din ang panganay. Hindi naman matiis ni Liana ang kanyang kapatid, niyakap niya ito. Kuya, pamilya mo kami at kung nakagawa ka ng kasalanan kami pa rin ang dapat mong lapitan, hindi ka namin pababayaan. Nagkausap na silang magkakapatid, maging sa magulang niya naging maayos ng lahat, ngunit si Adrian ang inaalala niya ngayon, sa galit kasi ng ama niya pinalayas nito si Adrian. Nakaupo lang si Adrian sa couch, wala siyang nais na gawin, ngayong alam na ng ama ni Liana ay mukhang mahihirapan na siya. Nagring ang phone niya, kaya naman natigilan siya sa malalim na pag-iisip. Sinagot niya ang tawag ng kanyang ina. Hello ma'am, matamlay ang boses niya. May problema ba? Bakit parang pakiramdam ko may problema ka, anak? Hindi na napigilan ni Adrian ang maluha. Galit sa akin ang pamilya niya, pakiramdam ko ilalayo na nila sa akin si Liana. Sobrang sama ba ng ginawa ko, ma'am? Gusto ko lang naman na makasama ang babaeng matagal ko nang minamahal, simula't ipakilala mo siya sa akin, naging interesado na ako sa kanya, mom, she's the life, she's the one that I want. Baka naman may pag-asa ka pa sa kanya. Pabayaan mo muna si Glenn ang mag-isip, sa ngayon magulo pa ang sitwasyon nila. Natural lang naman na magalit ang ama niya, anak, yun ay reaksyon ng isang ama, at ang dapat mong gawin respeto ang magiging desisyon nila. Wala na ba talaga, kailangan ko na ba talagang tanggapin na wala na akong pag-asa sa kanya? Ito ang katanungan ni Adrian sa kanyang isipan. Hindi matawagan ni Glenn na si Adrian kagabi pa, hindi pa naman niya maiwan ang kanyang ina, dahil nakiusap ito na huwag na muna siyang umuwi, nais sana niyang ipaalam kay Adrian at upang makausap na rin si Adrian, ngunit wala itong sagot. Kanina ka pang tulala dyan, pansin ang kanyang ina habang nagagayat ito ng labong na ulam nila, hindi po kasi sumasagot si Jazz mama. Sa tingin mo sawa na siya? Sumuko na kaya yung isang iyon? Muli siyang napabuntong hininga. Baka naman busy lang. Alam mo, maiintindihan naman niya siguro ang galit ng ama mo. Sabi naman kasi niya kahit anong mangyari. Hindi na nagpatuloy si Liana sa sinasabi niya nang humahangos na pumasok sa bahay ang kanyang kapatid. Liana, wala na si Diyos sa manson. Mukhang umalis na.
Sabi ng nakakita patungo to sa airport at balak nang bumalik sa ibang bansa upang doon na manirahan. Ha? Bakit parang ang bilis naman? Hindi pa kami nagkakausap ni Diyos, saka hindi ako naniniwala na kaya niyang umalis kaagad. Alam mo ginagawa ko lang to para makabawi sa ginawa ko, ayoko lang na may pagsisihan ka kaya nais ko sana siyang makausap pero wala na siya sa mansyon at nung nagtanong naman ako nakausap daw nila at nagbili na ilang na umalis na daw siya. Hindi makapaniwala si Liana na matapos ang lahat ganun na lang ang gagawin nito, bigla na lamang itong mangiiwan. Hindi mo ba hahabulin? Halika na, sasamahan kita, sumakay ka sa motor ko sige na anak makinig ka na sa kuya mo iniisip siguro ni Adrian na wala na siyang pag-asa, sang-ayon naman ng kanyang ina, ngunit si Papa po. Halika ka na, wag mo na munang intindihin si Papa. Hinila na siya ng kanyang kapatid. Sumakay na siya at mabilis naman itong pinaharurot ng kuya niya. Nagtataka lang siya dahil parang hindi naman sa airport ang punta nila, tila ba iniikot lang siya ng kanyang kuya. Kuya, ano bang trip mo? Hindi naman tayo patungo sa airport. Ah, basta magtiwala ka lang, tanging sagot nito. 5 minuto lang bumalik na sila sa kanilang bahay, napakunot ang noon ni Liana dahil nasa labas ang ina at ang ama niyang nakangiti. Baba na at mailalapit na lang AC, nakangiti ang kanyang kapatid sana lang alagaan kanya, at huwag na huwag kang sasaktan, niyakap siya nito na labis talagang ipinagtataka ni Liana. Pagbaba niya ay lumakad siya ng konti huminto siya habang nakaharap sa kanyang magulang ngunit napukaw ang kanyang atensyon na makita si Diyos na hindi pala umalis. Akala ko niyakap siya nito maaari ba namang iwan kita nangako ako at sa tagal ng panahon na hinintay ko wala akong balak na tumigil kahit napigilan pa ako ng buong mundo, paliwanag ni Adrian. Unang nakita pa lang kita sa picture hindi na ako tumingin sa ibang babae ikaw lang ang palaging inisip ko't sinusubaybayan kita, kahit na nasa ibang bansa pa ako, mahal na mahal kita Liana at sana this time handa ka ng ako. Agad na umagos ang luha ni Liana nang makitang lumuhod si Adrian. Malaki ang pasasalamat ni Adrian sa kapatid ni Liana, dahil ito ang pumigil sa kanyang umalis maaga siya nitong pinuntahan, upang makausap ipinaliwanag nito lahat na naging maayos ng pag-uusap nilang pamilya at nagkapatawaran na humingi rin. Tuon ang tawad sa kanya sa mga nasabi nitong masama ito ang nagplano ng lahat na sinangayunan naman niya na nakausap rin niya ng palihim ng parents ni Liana at wala itong tutol sa nais niyang pagpopropose sa dalaga ang nais lamang ng mga ito ay huwag niyang pipilitin si Liana kung ayaw nitong magpakasal o kung wala pa itong tiwala talaga sa kanya nangako naman siya na hindi niya pipilitin si Liana at mananatili pa rin sa tabi nito kahit na anong mangyari habang ang magulang naman niya ay masaya. Para sa kanya masaya ang mga ito dahil nagtagumpay siya sa mitiin niya na makuha ang loob ng dalaga ngayong narito siya sa harap ni Liana naluluha at nakaluhod na tatakot na baka hindi tanggapin ni Liana ang singsing ngunit kahit na ganon ang mangyari, hindi na magbabago o mababawasan ang pagmamahal niya sa dalaga. Liana, you earned my life and everything. Wala na akong ibang babaeng nais makasama kung hindi ikaw lang hindi ko nakikita ang sarili ko na makasa sa iba kung hindi ilang hindi na tayo magugulo ni Estrel. Dahil ang totoo, wala naman siyang kayang gawin hindi niya tayo masisira mahal. Na mahal kita Liana at sana tanggapin mo ang pag-ibig ko na ilang taon kong tiniis na hindi sabihin naging kakaiba man ang pamamaraan ko, para mapasakin ka sana tanggapin mo pa rin ako nagsisisi ako sa mga nagawa kong mali at sa maling pamamaraan ko pero kailanman hindi ako nagsisi na ikaw ang babaeng iko. Inilabas ni Adrian ang singsing na nakalagay sa pocket niya Adrian luhaan si Liana habang nakatitig sa kanya. Liana, will you marry me? Will you be the wife pa nga ako aalagaan kita maging ang pamilya mo magiging mabuting asawa ako at ama sa magiging mga anak natin at hinding-hindi ako mawawala sa tabi mo Liana, nanginginig ang kamay ni Zeus habang hinihintay ang sagot ni Liana. Adrian, gusto maging asawa mo gusto ko ako lang sayo lang ako magiging mabuting asawa't ina ako sa magiging mga anak natin wala akong gagawin na ikagagalit mo at mamahalin kita ng buong buo hindi ako magmamahal ng iba kung hindi ikaw. Malawak ang iti ni Zeus habang isinusuot ng singsing sa ngayon ay nobya na niyang si Liana agad silang nagyakap sa sobrang saya tinuyo ni Zeus ang luha ni Liana at hinagka nito sa forehead approve na nila papat mama ang kasal natin nakangiti si Zeus habang hawak ang kamay ni Liana palapit sila ngayon sa magulang nito. Maraming salamat po sa basbas hindi ko po sasaktan si Liana pangako po. Umaasa kami sa iyo iho hindi ako magdadalawang isip na bawiin ang anak ko kapag nalaman kong sinasaktan mo lamang siya,
banta pa ng ama ni Liana. Kasal na lamang ang kulang sa kanila at pag-uusapan. Yon kapag dumating na ang magulang ni Adrian sa ngayon ay nag-celebrate sila sa engagement na naganap wala ang paglagyan ng saya ni Zeus dahil ang babaeng pinapangarap niya lamang ay magiging asawa na niya natupad ang kasal na pinangarap ni Adrian. Masaya ang lahat sa naging pag-iisang dibdib nila ng minamahal niyang si Liana. Congrats, anak, isang mahigpit na yakap ang binigay ng ina ni Zeus sa kanya bilang paalam dahil nakatakda silang maghanmo ni Zuo sa isang beach resort sa Batangas. Masaya ang mga ito para sa kanila. Nasabi rin ito na alam nila ang paghanga ni Zuo sa kanya noon pa man dahil nga sa lagi nilang naikukwento ang mga kabaitan niya at kasipagan. Mag-iingat kayo ha at sana honeymoon baby ang mabuo nyo. Kinikilig na bilin pa nito bago siya sumakay sa kotse. Natata naman ang asawa niya. Ngunit bakas ang kilig nito. Gustong-gusto mo naman ang sinasabi ng mommy mo. Wala akong inaayawan. Pagdating si Honey hinagkan siya nito bago pinaandar ng sasakyan. Pagod sila pareho dahil sa biyahe, kaya naman nagdesisyon silang magpahinga na muna. Tanghali na nga silang nakarating at bandang hapon, matapos silang mag-check-in sa hotel, ay natulog na muna silang mag-asawa. Nagising naman si Liana bandang 700 kaya agad siyang nagluto para sa dinner nila. Bago niya ginising ang asawa niyang pagod na pagod sa biyahe. Hon, dinner is ready, kumain na tayo. Hinagkan niya ang asawa sa labi. Alam ko namang pagod ka pa, maaari ka namang matulog mamaya. Umiti ito sa kanya, hindi ako matutulog mamaya, may rides pa tayo. Napakunot naman ang kanyang nood dahil hindi niya kaagad matukoy ang sinasabi nito. Hon, ang layo na ng binatin, nailing na sabi pa niya. Honey, ibang rides naman kasing tinutukoy ko. Kumindat pa ito sa kanya, bago naghilamos na loko ka talaga. Tinawanan na lamang niya ito bago sila sabay na nagtungo sa kusina. Masaya silang nag-dinner at tinulungan na rin siya nitong maghugas ng mga plato kahit pa sinabi na niyang magpahinga na ito ay nagpumilit pa rin itong tulungan siya. Matapos nilang makapagpahinga ng isang oras pa ay nagna si Zeus na magtungo sa kanilang kwarto. Alam ni Liana na magaganap na ang pag-iisa nilang mag-asawa sa kama. Ibibigay na niya sa kanyang asawa ang bagay na matagal na niyang iniingatan. Handa naman si Liana, ngunit hindi lang niya maiwasang kabahan. Hon, huwag kang matakot, yakap siya ni Adrian. Kung hindi ka pa handang gawin ngayon, maaari namang huwag na muna nating gawin. Adrian, hindi naman sa ganon, may kabal lang talaga ako. Gusto kong gawin to pa. Lumalim na ang halikan nila hanggang sa naganap ang pag-iisa nila. Tanghali na nang magising si Liana. Masakit ang maselang parte niya, ngunit kaya naman niya ang sakit na nararamdaman. Sulit ang pag-iisa nila ni Adrian kagabi. Hon, breakfast na pumasok si Zo sa silid na may dalang pagkain. Napangiti siya. Salamat, hinagkan siya ng kanyang asawa sa noo. Salamat Hon sa pagtitiwala mo sa akin, mahal kita. Adrian, yakap siya nito habang haplos ang kanyang buhok. Masaya si Liana na binigyan niya ng pagkakataon si Adrian. Ngayon ay nagsisimula sila ng masayang memories bilang mag-asawa at wala na siyang mahihiling pawakas.